Yung mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, ay i-share ko lang po sa inyo yung aking chicken broiler na alaga at nakapag-harvest na po kami at sasabihin ko po sa inyo kung magkano yung gastos namin at magkano yung napagbebenta na po namin ngayon mga katips. At yun, samahan nyo at pag-uusapan natin yung mga katips. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, nakapag-vlog na naman po tayo at natagalan lang mga katips dahil medyo busy tayo. Ngayon ay nakapag-harvest na po tayo, 34 days na sila mga katips. At ang ating pong na-harvest na chicken broiler ay nasa 48 peraso po. At sabi ko nga po sa inyo mga katips, sa pagka 30 days nila ay mag-harvest na po tayo. At yun nga po, nakapag-harvest po kami. At ngayon ay 34 days na sila ay yan, 48 na po yung na-harvest namin. Araw-araw po kasi kami ay nagkakatay ng 15 peraso. Kapag ka nasa 1.7 na pataas ay kinakatay na po namin mga katips. Kaya ang aming po napagbentahan sa 48 peraso ay nasa 10,278 mga katips. Ayan, at hindi po natin nakukuha yung ating puhunan o nababawi mga katips. Kaya ang ating puhunan ay nasa 14,800 mga katips at nakaka-anim na po na sako. At yan, kasama na rin po yung ating mga sisiw na nabili po natin ay 32 pesos. Ayan, nasa 3 po yata yun mga katips, saka sa vitamins. Ayan. At yun, pag bawi na po natin yun mga katips ay sigurado puhunan na. Kita na yung ating iintayin mga katips. Ayan, at medyo malilitan nandito mga katips, ganun talaga. Hindi talaga maiwasan yon dahil sa panahon, alam nyo naman, sobrang init. At ngayon mga katips, na Mayo na ay tag-ulan naman mga katips tuwing hapon. Ang problema naman natin mga katips ay nagkakaroon sila ng halak, pero yung halak na yan ay hindi pa naman po nagiging sipon. Yan, kaya pang agapan yan mga katips, bigyan lang natin ng mga gamot. Sa mga nagtatanong mga katips, yun, ang ating pong ginagamit na gamot ay kapag malala na Ambroxetil, Cremoxil, pwede po yan. Kapag ganyan, malalaki na, natural lang po tayo mga tips, gumamit po tayo ng bawang. Maglagay po tayo isang butil sa kanilang tubig. Yan, pwede para lumabas po yung sipon nila. At pwede rin sili mga tips, effective po yan, natry ko na po yan. Sili din, nalabuyo, kahit basta manghang, pwede rin po yan. Ang pag-apply po niyan mga tips ay maghapon talaga hanggang gabi, para tumalab po talaga o lumabas yung sipon mga katips. Ganun lang po. Kasi pagka ang gagawin nyo, magbibigay lang kayo ng isang beses sa isang araw o isang beses nga lang po, ay hindi po talaga epekto ang gamot. Hindi po. Parang tao lang po yan, no? Kung sa tao nagkakasakit, kailangan dire-diretso pag-inom ng gamot para mas mabilis gumaling. Ganoon din po sa manok. Ano po? Kaya wag na po kayo magtaka kung ang broiler nyo ay hindi po nagaling. Nagaling dahil mali po ang pag-a-apply nyo ng gamot mga tips. Kaya ganun. Kaya lagi nyo tatandaan, sa paggagamot ng broiler, parang tao din po yan. Araw-araw o oras-oras kailangan painumin. At yung mga malala na, hiwalay po natin at tulungan po natin makainom ng gamot para makarecover. At nakaka-recover naman po yung mga tips. Tatagain nyo lang ng pagpapainom ng gamot gamit yung ringgilya o syringe. Ganoon lang po yun. Marami na rin po patunay na nagapang po yung mga ganung sakit mga tips. Kayang-kaya. Basta mga sipon, yan, kayang-kaya po natin yan. Yung mga ibang sakit, kayang-kaya. Basta tama yung pag-apply ng gamot mga tips. Yan. At ito ay nasa 49 piraso na lang mga tips. Yan. May isa tayong naging may na-stroke dito, kaya 49 na lang. At meron tayong nakita may stroke din diyan, bali dalawa sila. Kasi iba yung mga mortality natin ay galing po sa yung mga sisu pa lang. At ito kagandahan naman mga tips, yung ating mga hina-harvest ay ang timbang po nila ay nasa 1.7 pataas po. Yan, at kahit ganito ang panahon, sobrang init, tas bilang uulan, ay nakakababa po talaga ang timbang niya. Pero
kapag dire-diretso ng ulan mga tips, mas maganda naman mag-alaga. No po? Mabilis naman silang lumaki. Kaso nga lang, ang problema naman natin ay yung sakit, no, na sipon at halak. At mabilis na maagapan yung mga tips. Basta dumating ang mga sisiw natin, ay bigyan na po natin agad na Robust BK o mga antibiotic na pampalakas ng resistensya, vitamins, vitamin pro para may panlaban sila sa kanilang mga katawan. Ganun lang po yung discarding ginagawa ko, pero yun talaga pagdating talaga ng 20 days o halimbawa napanatili natin yung ganda ng resistensya nila ng day 1 hanggang 14 days 18 days, pagdating naman ng 20 days paglakalaki naman nila ay doon po nagkakaroon ng problema, parang nagkakaroon naman sila ng sipon, halak, ganyan. Ganun po talaga, hindi po talaga may iwasan yun, kaya sabi ko sa inyo, kahit magaganda resistensya ng ating mga broiler, kailangan po natin magbigay ng kahit once a day na gamot na Robust BK o antibiotic para kahit paano di panlaban sa kanilang mga resistensya. Ganun lang po ang inyong gagawin, at sana dito sa natitira na 49 piraso ay mababawi naman natin yung puhunan natin mga tips. Ang problema lang dapat mapabilis yung paglaki nito. Sa kahit mga 1.7 man lang, okay na, kikitain tayo dyan. Yun, pagkatapos ito mga tips, diretso pa rin tayo sa ating pag-aalaga. Yan, naka-ready na to, malinis na mga tips. Pagkatapos ito, load ulit tayo dito ng sisiu. 100 ulit mga ka-tips. Hindi po natin kasi kaya ng lakihan dahil ang ating capacity lang ng ating kulungan ay nasa 120. Yan, alam niyo naman, ang panahon ngayon sobrang init, kaya hindi po talaga kakayanin, kaya 100 lang talaga ang kasya. Kaya hindi po natin pwedeng hapitin dahil kawawa naman sila, baka hindi lumaki, di ba? Kaya kailangan isipin natin kung paano natin sila mabilis papalaki. Kahit sila ay kukunti, ramdam naman natin yung kita. Ganyan po mga tips. Kaysa madaming aking alaga, ang timbang naman ay mababa at sugi sa patuka ay wala din po. Mga tips na po, sayang lang. Ganun lang po mga tips na po. At yun, patuka pa rin natin mga tips. Kahit nag-harvest na tayo, ay Integra 2000 pa rin. Hindi tayo nagpipinisher mga tips. Alam niyo naman, ayoko talaga nun. Kasi ang finisher talaga, pag nakuha na natin yung tamang timbang, yan, pwede natin silang tutukin nun mga tips. At yun, hindi rin tayo nakapagbigay ng mga tips. Share ko lang na durog na mais. Hindi tayo nakapagbigay. Kaya medyo na late yung kanilang paglaki. Dapat talaga, magbibigay pa din tayo ng durog na mais para sigurado na mabilis din yung paglaki nila. Ayan mga tips, medyo naririnig ko kong halak. Pero sipon, wala naman mga tips. Maganda. Ayan, kaya yun, mga tips, nakita nyo, kaya ganito yung aking kulungan. Nakita nyo, up and down. Yung mga malalaki, nandito mga tips sa taas. Mga i-harvest na natin. Nasa baba, nandito po yung mga maliliit para yun po yung mga bibigyan natin ng vitamins. Nasa taas, yun po yung mga tubig na lang. Yun po ang kailangan gawin nyo para hindi po lahat ay hindi po para hindi po sila makainin ng vitamins. Kasi alam nyo naman, nag-harvest tayo, dapat i-refresh na natin sila sa kanilang mga vitamins. Tubig na lang dapat. Kaya yan, napakadami pa rito sa baba. Yan. Pero tingin ko naman okay naman ang ating magiging resulta, at i-update ko pa rin naman po kayo sa ating mga kinita, kung anong mga nangyari, kung anong gastos. Yan mga tips. Ayan. At ano pa ba? Yan mga tips, pasensya na kayo, ngayon lang ulit nakapag-vlog dahil may trabaho kasi tayo mga tips. Ano naman, ang pasok ko ay Monday to Friday. Sabado, Linggo lang yung aking rest day. Kaya hindi tayo makapag-vlog. Yung maga kasi yung pasok ko. Kaya hindi tayo makapag-vlog araw-araw. Kaya update lang tayo. At wala pa naman din kasi akong nararanasan, nakakaiba. Kaya share ng ibang senaryo mga katips. Yan. Yan mga katips. At siguro hanggang dito na lang yung aking video. Mag-update na ako sa susunod mga katips. At yun, paalala lang,
tag-ulan na mga katips. Ayan, kaya i-ready nyo na yung mga gamot na antibiotics, Robustifique, Ambroxetil, yan, Sulfar, QR ba yun mga katips na bago. At vitamins, lagi, yan. At kailangan maayos yung ating pangtabing. Kapag alam nyo na babaksak ng ulan, ibaba nyo na. At yung unahan na lang ang inyong buksan para hindi sila ma-expose sa masyadong lamig na tips. At yun lang ang maibibigay kong tips sa inyo dahil tag-ulan na. At yan, good luck sa mga bagong nag-aalaga. Ayan, lagi nyo lang panoodin yung mga video natin mga tips. Kasi nandun na yung mga tips natin, yung mga panimula, mga dapat gawin, mga sizes ng kulungan, painuman, feeds, yan. Nandiyan na mga tips. Hanapin nyo na lang at pag-aralan. Kapag meron po kayong add na katanungan, PM lang po kayo sa ating FB page o kaya comment kayo sa YouTube channel. Nag-re-reply naman po ako mga katips kasi lumalabas naman po yun sa aking notification sa aking cellphone. Kaya yun, nakikita ko po kapag nag-o-online po ako mga katips. At yun, dito ko na lang po tatapusin aking video. At hinihingal lang mga katips at hindi na masyadong sanay. At yun, lagi ko sinasabi sa inyo, happy farming po sa ating lahat.